Hi guys! For today's video ay samahan nyo naman ako mamundo at pumunta sa isang pinakamagandang pasyalan dito sa Luzon. Tara na dito sa Dingalan, Aurora. Hapon pa lang is naisipan ko na mag-prepare dahil nag-joiners lang din ako sa tour. And isang malakasang outfit check muna bago ako umalis. Fast forward nga tayo, pumunta na rin ako ng terminal para mag-antay ng bus punta ng Cubao. Since dun yung napili kong pick-up point. Mga ilang minutes lang din naman is dumating na rin kaya sumakay na agad ako para makabiyahe na agad kasi alam kong medyo traffic ngayon and rush hour. Time check, mga bandang 1 AM na to. And dumating na rin agad yung van, kaya nakasakay na rin ako. Mga ilang minutes is umalis na rin dahil sumakay na rin yung ibang joiners dito. And habang nasa biyahe is natulog na rin muna ako. Fast forward, umaga na nga to. And nandito na kami sa Dingalan. Tapos nag-stop over kami dito para mag-breakfast. After naman namin kumain is pumunta na rin kami sa port dahil tatawid kami ng kabilang side ng isla. And after 5 minutes is nakarating na rin kami dito. Dahil naka-black shoes nga ako, naisipan ko na rin bumili nitong sandals and paulit-ulit din kasi yung mga nagbebenta dito na mapuputikan daw yung sapatos ko. So ang ending, bumili na talaga ako. Dito nga sa part na to is nagvi-video na yung tour guide namin. And nakakatuwa dahil sobrang kukulit din nila. Sumunod naman na nangyari is pumunta na rin kami sa tabing dagat dahil nga sasakay kami ng bangka. And dito ko nga lang napagtanto, nabuti na lang talaga bumili ako ng sandals. Dito nga sa part na to is nakasakay na rin kami and medyo makulimlim nga. Pero ang gandang pagmasdan ng mga bundok. Sobrang relaxing niya. And after more than 10 minutes ata is nakarating na rin kami dito sa kabilang side. And sino ka dyan? Sila nga pala yung mga nakilala ko dito sa tour. And hello guys! Fast forward is nag-start na rin kaming lumakad. Dahil 20 to 30 minutes daw yung aakyatin naming bundok. And after 30 minutes naman is nakarating na rin kami dito sa taas. And hindi rin talaga ako magtataka kung bakit ang daming pumupunta dito. Super ganda niya. Bukod sa napakagandang view is nakaka-relax din talaga yung hangin. Idagdag mo pa yung napakatahimik na paligid. Sobrang solid niya talagang punta. And habang nagwe-wait ka kami dun sa iba naming kasama, nakita ko naman tong isa naming tour guide na talaga namang buwis buhay kung mag-picture. Shoutout sa'yo Kuya Rolly, super bait pa niyan. Habang namamahinga nga kami dito sa part na to, is meron pa akong mga nakilalang ibang mga new friends. Ayun din pala yung perks ng solo joiner. Tapos sasama ka sa mga gantong tours, makakakilala ka ng mga bagong kaibigan. Mga ilang minutes nga is bumaba na rin kami dahil ang next naman namin na pupuntahan is yung lighthouse. Dahil hindi na nga ako nakapag-video papunta doon. Ito nga pala yung pupuntahan namin. Tapos nung medyo malapit na kami, dun lang din ako nakasingit ng video. Dahil medyo mahihain pa ang person sa part na yun. After ilang minutes naman na paglalakad, is natatanaw ko na dito sa baba, kaya nakakatanggal siya ng pagod. Mga ilang minutes nga ng picture taking, pahinga, is naisipan na rin naming bumaba para kumain. And habang naglalakad ka nga dito, hindi mo mararamdaman na napapagod ka na kasi sobrang ganda ng view niya. Fast forward nga, after naman namin kumain, is nag-aantay na lang kami ng bangka. And mga ilang minutes naman is dumating na rin siya. Kaya sumakay na rin kami kasi tumatakbo yung oras. Sumunod naman na nangyari is bumiyahin na rin kami papunta sa Tanawan Falls dahil yun naman yung pupuntahan namin. And dahil bawal yung van, need pa namin sumakay ng tricycle para makapunta doon. Mga 5 minutes ride lang naman siya. And nakarating na rin kami. And dumaan muna kami dito para makapagbayad naman ng entrance. After nga namin makapagbayad is pumasok na rin kami agad. And by the way, ito nga pala yung pinakalas na pupuntahan namin. Kaya sinulit na. Una nga naming tinry is itong zipline. And habang nag-aantay kami, buti na videohan ko pa tong part na to. Kasi nag-overheat na tong phone ko dahil sobrang init ng panahon. Buti na lang talaga may camera din tong si Ana. And siya nga pala yung nakasabay kong mag-zipline. And may sinabi pa yan bago kami mag-start. Pakinggan nyo. Mama, I love you. Since kami yung last sa group namin, in-enjoy na namin yung moment. Buti na lang din talaga may nagvi-video din dun sa kabilang side. Kaya nagkaroon din ako ng remembrance dyan. After naman namin dyan, is pumunta rin kami dyan sa Hanging Bridge para naman makatawid at pumunta naman dun sa falls. Nung nasa may falls na nga kami, ang kukulit itong mga kasama ko, binabasa nila yung pababa. Dahil ayaw niya rin sana maligo dyan. Pagkatapos naman naming maligo at makapagbihis, is bumiyahin na rin kami. Thank you so much kay Kuya Michael and kay Kuya Rolly dun sa aming tour guide. Sobrang
babait nila. And habang bumabiyahe nga kami, nakita ko naman tong sunset, super ganda. Kaya na-videohan ko rin. Fast forward, mga bandang 8 PM naman is nag-stop over kami dito sa Bulacan para naman makapag-dinner. Since medyo mahaba-haba pa yung biyahe namin pa Manila. Mga bandang 10 PM naman is nakarating na rin ako dito sa Cubao. And sobrang haba ng pila. And after almost 1 hour ng pag-aantay, nakasakay na din ako. And habang bumabiyahe nga ako is natulog muna ako. Mga bandang 2 AM na rin ako nakauwi. And thank you so much sa mga nanood. Bye-bye!